Paglingon ko ay nakita ko si Sander. Anong ginagawa niya dito? Nagulat ako nang narinig ko ang boses niya. Sander, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Paano niya ako nahanap? Kanina pa kita hinahanap. Maliit lang naman ang bayan na to. Para hindi kita makita. I'm Miguel, best friend ni Tisha. Inilahad ni Miggy ang kamay niya. Tinanggap naman to ni Sander. At pagkatapos ay hinawakan ang kamay ko na binitiwan ni Miggy. I'm Sander, Tisha's husband. Hindi ko alam na may kaibigan pala ang asawa ko dito. Hindi kanya nababanggit sa akin. Tapos ay tumingin siya sa akin. Umuwi na tayo, Hon. Baka abutin pa tayo ng ulan. Makasama pa sa inyo ni Baby. Sinabi rin yon ni Miggy kanina. Pero bakit mas maganda pakinggan? Pag sa kanya nang galing. Salamat, Miggy. Sige, uwi na kami. Paalam ko na lang sa best friend ko. Mukha kasing mainit na rin ang ulo ng asawa ko. Bakit kaya? Di ba ako dapat ang galit? Sige, Tishang. Mabilis niya akong hinalikan sa pisngi. Pero bigla rin akong hinila ni Sander. Ano bang problema ng kapring to? Sige, pair. Uwi na kami ng asawa ko. Sabi nito kay Miggy. Inalalayan akong sumakay ni Sander sa kotse. At pagkatapos ay umuwi na kami. Tahimik lang kami buong bahe. Galit pa rin kasi ako sa kanya. Galit nga lang ba? Nagulat ako nang inihinto niya ang sasakyan. At ipinarada sa tabi, then he held my hand. Honey, I'm so sorry about doon sa iskandalong ginawa ni Venice. But please listen to me first. Look, totoong may nangyari nga sa amin. But as I've told you, that was before I met you. Isang beses lang yon. At imposibleng ako ang ama ng dinadala niya kasi I used protection when we did it. Please, Hon, maniwala ka. Nagsasabi ba siya ng totoo? Ganoon ba ako kahirap paniwalaan? Ano ba ang dapat kong gawin? Parang mabigat sa loob ko na hindi siya patawarin. Ipagpapalit mo na ba ako sa Miguel na yon? You were so happy with him. Nakita ko pa nga kayong nagtatawanan. Nagsiselos ba siya? Natawa tuloy ako. Selos ka na niyan. Nagagawa mo pa talaga akong pagtawanan. Bakit kasi ang seryoso mo? Dahil mahal kita. You are my wife. At makipagpapatayan ako. Kapag may nagtangkang umagaw sa'yo. Best friend ko lang si Miguel. Pero close na close kayo. Kasi nga best friend ko siya since high school. No need to be jealous. I don't get jealous. Never. Ngayon lang. Oh, ha? Wala kang ang dapat ipagselos. Ikaw lang ang mahal ko. Ayan tuloy. Galit nga ako dapat, di ba? Mas mahal kita, honey. Please, wag na tayo mag-away. Alam mo namang di ko kaya. Niyakap niya ako. Just please, no more secrets. Tell me about all your flings. Kagaya nga ng madalas mo ipagyabang. Sa gwapo mong yan. Baka maraming humingi ng remembrance sa'yo. Wala, honey, promise. Ikaw lang naman ang sinadya kong bigyan ng remembrance. At talagang sinadya mo pala, ha? Pinaghahampas ko siya. Because I wanted you to be mine. Para hindi ka na maagaw ng iba. Kagaya ng best friend mo kuno na yun. Hon, kaibigan ko lang talaga si Miguel. Lalaki rin ako, Hon. At may kakaiba sa tingin ng Miguel na yun sa'yo. Sus. Selos ka lang, Natigil ang pag-uusap namin nang may nag-text sa akin. Si Miggy. Tishang, this is my number. Save mo, ha? Masaya ako na nagkita tayo ulit. Pero parang masungit ang asawa mo. Nakibasa si Sander, kaya napasimangot siya. Magpalit ka kaya ng number mo? Sabi niya sa akin. Honey naman, kapapalit ko lang. Magtataka na naman sina mommy niyan, Bulong siya. Ang cute niya talagang magselos. I love you, honey ko.
Gusto kong malaman niya na siya lang ang mahal ko. Huwag ka na kasi magselos kay Miguel. Walang-wala yun sa'yo. Talaga? Nagpakit naman siya ngayon. Hindi ka na nakatutuwa. Alexander, ha? Isa pa. Oh, high blood na yan. Bawal yan, baka pumangit si baby. Haish! Doon ka na lang kaya sa Venice mo. Ang tindi mo rin, May cholin ka na. May Venice ka pa. Pero ikaw ang mahal ko at sa'yo lang ako. Ang asawa ko naman kasi, Alam mo kasi, ang pagmamahal ko sa'yo ay parang electric fan. Ayan na naman siya. Bakit naman? Yun bang steady lang? Hindi na lumilingon sa iba. Honey, mais ka. Ang corny mo. Sagot ko sa kanya. Honey, ikaw ba yung Pilipinas sa Panatang Makabayan? Hirit niya ulit. Bakit? Kasi iniibig kita ng buong katapatan. Promise, hindi gagawin ni mommy yun. Basta promise mo sa akin, kahit anong mangyari, love mo si daddy. Okay? Promise, mommy. Di kasi dapat apektado si Chlo sa mga nangyayari. I read her favorite bedtime story at naya-maya ay nakatulog na siya. Pagkatapos ay pumasok na rin ako sa kwarto namin ni Sander. Kung saan ko siya naabutan na nakasimangot habang hawak ang cellphone ko. Dadalaw daw ang best friend mo bukas. Talaga? Tumawag ba siya? Hindi, nag-text lang. Haish! Ay, pwede ba? Baka sabihan na naman akong masungit noon pag tumanggi ako. Tinext ko na sa kanya ang address. Thank you, honey. Niyakap ko siya. Ang bait naman ng Sander ko. Kung pwede lang na hindi, Honey naman, Pumayag ka na, di ba? Oo na. Sige na. Natawa ko. Oh, bakit parang kinikilig ka dyan? Ha? Natutuwa lang ako. Ang tagal kasi naming di nagkita ni Miggy. Baka iba na yan, ha? Selos na naman siya. Honey, ano ka ba? Best friend ko nga lang si Miggy. Tama na nga yung kababanggit mo ng pangalan niya. Ay, sus ko po. Ang mahal ko nagjejeli na naman. Gustong gusto mo naman. Nagtawanan na lang kami. Chohin POV. May naisip na akong plano para mapaalis si Tisha sa buhay ni Sander at Chlo. Alam kong mahal na mahal ni Tisha si Chlo kaya naisip kong ilayo ang bata. At huwag itong ibalik hanggang hindi niya hiniwalayan si Sander. Kakayanin niya bang masaktan si Chlo? Tingnan natin ang tapang niya. Kapag ang bata na ang involved. Tisha POV. Maaga akong gumising. Para asikasuhin ang asawa ko. Behave, daddy ha? No more girls, please. Paalala ko habang inaayos ko ang necktie niya. I'm always behaved. Sila lang naman ang hindi. Mayabang na pahayag niya. Umayos ka, Alexander. Joke lang, honey ko. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Kahit tumaba pa ako. Medyo lumalaki na kasi ako. Dahil sa pagbubuntis ko. Kahit maging balyena ka pa. Balyena ka dyan. Halimbawa lang naman, Kahit kasi ano ka pa. Mamahalin pa rin kita. Hinalikan niya ako at saka umalis na. Si Chlo naman ang inasikaso ko pagkatapos. Parating na kasi si Teacher Jen. After a few minutes ay bumababa na kami sa garden. Maaliwalas kasi doon. Good morning, Teacher Jen. Bati ko sa maganda niyang teacher. Buti wala na si Sander ko dahil for sure magpapacute na naman to. Good morning, Trish. You look good. Hiyang ka yata sa pagbubuntis mo. Salamat. Sige, maiwan ko muna kayo ni Chlo. Naghanda na ako ng pagkain para sa pagdalaw ni Miggy. At maya-maya lang ay may nag-doorbell na. Aba, Tishang. Ang ganda ng bahay niyo, Ang yaman naman ng asawa mo. Kaya pala, pang-aasar ni Miggy sa akin pagpasok niya ng bahay. Anong kaya pala ha? Tanong ko habang papunta kami sa living area. Kaya pala nagpabuntis at nagpakasal kaagad. Biro na eh.
Hayop ka talagang unggoy ka. Kaibigan ba talaga kita? Miggy Monkey kasi ang tawag ko sa kanya. Pag naaasar na ako sa mga hirit niya. Oy, puso mo. Joke lang, Tishang. Kalma ka lang. Lumayas ka na lang kaya. Nilapitan ko siya at pinanggigilan ang mukha niya. Aray. Baka mapunit ang mukha ko niyan. Ang cute-cute pala ng mukha mo, unggoy. Hoy. Baka pinaglilihan mo ako, Tishang. Wag naman, baka pumangit ako niyan. Pumasok na rin ng bahay sina Teacher Jen at Clue. Tisha, pwede ba makigamit ng banyo? Rest daw muna kami, sabi ni Clue. Sure, Teacher Jen. By the way, this is Miguel, best friend ko. Napatingin ako kay Miggy. Aba, nakatulala kay Teacher Jen. Hoy, laway mo, Miguel, biro ko. Siya si Teacher Jen, guro ni Clue. Hinampas ko nga siya. Para kasing tanga na nakatulala. Hey! Teacher Jen. Ang ganda mo naman. Inilahad niya ang kamay niya kay Teacher Jen. Nag-blush naman ang teacher ni Clue. Hello. Nice to meet you, sabi ni Teacher Jen. Ganyan-ganyan din siya kapag kinikilig siya kay Sander. Tishang, ba't di mo man lang sinabi na may anghel ka palang kakilala? Hala, baka himatayin yan sa kilig si Teacher Jen. Anghel talaga ha? Baka gusto mong bitiwan na ang kamay niya para makapagbanyo na siya. Ay, sorry. Sige, go ahead, hirit niya kay Jen. Mommy, who is he? Tanong naman ni Clue. Lumapit siya sa akin, and I let her sit on my lap. Anak, siya si Tito Miggy mo. Kaibigan ko siya. Si Miguel naman parang gulat. Siguro nagtaka siya. Kung paano ko naging anak si Clue. Miguel. This our baby Clue. Anak siya ni Sander. Hi, Clue. Ang cute-cute mo naman. Thank you po. Matagal na po ba kayong magkaibigan ni Mommy? Tumango si Miggy. Di ka pa yata na ipanganganak ay magkaibigan na kami niyang mommy mo. Close po ba kayo? Ang kulit yata ngayon ni Clue ay. Medyo. Sagot naman ni Miggy. May gusto po ba kayo sa mommy ko? Ano raw? Si Miguel naman parang namutla bigla. Baby, magkaibigan lang kami ni Tito Miggy mo. He won't take you away, mommy. Ay, kaya pala. Anak, hindi. Bakit naman gagawin ni Tito Miggy mo yun? Okay. At ngumiti na siya kay Miggy. Nakabalik na rin si Teacher Jen. At niyaya na si Clue para mag-aral ulit. Pwede akong tumulong sa inyo, if you want. Sabi ni Miggy kay Teacher Jen. Hindi na. Okay lang kami. Sagot naman ni Teacher Jen. At bumalik na sila sa garden. Tatayo na sana si Miggy pero pinigilan ko siya. Huwag kang manggulo doon. Hae, Tisang. Ang ganda niya talaga. Single ba siya? Pahingi naman ng number niya. Ang alam ko may boyfriend siya. Ewan ko lang kung sila pa rin. Magkaka-love life na yata ako. Tishang. Makaka-move on na rin ako sa'yo. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, ang higpit naman ng instant anak mo. Mana yata sa ama, Pero cute siya, may hawig pa sa'yo. Sabi nga nila, kahawig ko kasi ang bruhildang nanay noon. Tapos ikinuwento ko na kay Miggy ang mga nangyari. Grabe naman pala ang mga kontrabida sa buhay mo. Pang teleserye lang. Sinabi mo pa. Dumadami na nga sila, Buti na lang ako lang ang mahal ni Sander. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Oh. At mahal na mahal niya rin naman ako. Ang swerte niya sa'yo, Tisang. Pag pinaiyak ka noon, sabihin mo sa akin at upakan ko. Hindi naman maiiwasan yon. Pero handa akong unawain siya. Para na rin sa baby namin at kay Clue. Nagkwentuhan na pa kami. At binalikan ang mga masasayang alaala namin. Tawa ako ng tawa. Nang sumulpot bigla ang asawa ko. Hon, bakit ka umuwi? May nangyari ba? Wala.
Na-miss lang kita agad. Sabi niya saka hinalikan ako sa labi. Sa paharap talaga ni Miggy ay, Per, kumusta? Bati ni Miggy sa kanya. Ayos lang, pere. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Kadarating ko lang. Sagot ni Miggy. Biglang hinilot-hilot ni Sander ang ulo niya. Masakit ba ang ulo mo, Hon? Hinawakan ko ang noo niya. Di naman siya mainit. Medyo masakit lang, Hon. Sige, akyat muna ako sa kwarto. Ipinagpatuloy na namin ni Miggy ang pagkukwentuhan pero di na ako mapakali. Tingin ako ng tingin sa taas. Baka kasi masama ang pakiramdam ng asawa ko. Puntahan mo na siya. Doon muna ako kina Teacher Jen. Malungkot na pahayag ni Miggy. Pasensya ka na ha? Titingnan ko lang ang asawa ko. Paalam ko sa kanya. Umakyat na ako sa kwarto. Naabutan ko si Sander na nakahiga sa kama at nakabihis na. Nakatakip sa mga mata niya ang braso niya. Hon, gusto mo bang uminom ng gamot? Tumango lang siya. Sige, ikukuha kita ng gamot. Pero nagulat ako nang bigla niya akong hinila. Napasubsob tuloy ako sa dibdib niya. Hindi na. Yakapin mo na lang ako at mawawala rin to. Hon, nasa baba pa si Miguel. Nakahihiya naman. Kiyasage. Sige, iwan mo na lang ako. Puntahan mo na siya. Tumagilid na siya ng higa. Alexander naman, para ka namang bata. Bumaba ka na, sabi niya. Nakakainis siya. Ba't ganyan siya? Minsan nga lang kami magkita ni Miggy. Nakahihiya naman kasi kung hindi ako bababa ulit. Naupo ako sa gilid ng kama at sa ins ko, napaiyak ako. Narinig niya ang paghikbi ko. Honey naman, bakit ka umiiyak? Nilapitan niya ako at pinahid ang mga luha ko. Nakakainis ka kasi. Ang arte mo. Di ba sabi ko naman? Bumaba ka na. Ayaw mo uminom ng gamot, Natural lang na mag-aalala ako sa'yo. Pwede naman. Kasing ikaw lang ang gamot ko. Yakapin mo lang ako, ayos na. Ang arte mo talagang kapre ka. Ako ba pinaglololoko mo? Ba't di pa kasi umuwi ang unggoy na yon? Pabulong niyang sabi. Paano niya alam na unggoy ang tawag ko kay Miggy? Sander naman. Pumayag-payag kang pumunta siya dito. Tapos ganyan ka. Sa nagsiselos ako, Ang saya-saya mo kasi. Tawa ka pa ng tawa. Kaya naman pala. Hon naman. Paulit-ulit na lang tayo. Kaibigan ko lang si Miggy. Kahit siya, alam na mahal kita. Sa wakas ay gumiti na siya. Tara, baba na tayo. I love you. Hi. Kakaiba talaga ang topak nito. Bumaba na kami. At naabutan naming nagkukulitan sina Miggy at Teacher Jen. In fairness, bagay sila. Si Chloe naman ay nakita kong nagkukolor. Pwede ba kita ihatid mamaya? Tanong ni Miggy sa guro. Sure, tipid na sagot ni Teacher Jen. Thanks. Tapos hinawakan ni Miggy ang mukha ni Teacher Jen. Aba. At mukhang balak makaisa agad. Tumikim ako. Dahil baka nakalilimutan nilang may bata sa harap nila. Napalingon naman sila agad sa amin. Tisyang naman. Reklamo ni Unggoy. Unggoy ka. Baka nakalimutan mong nandito si Chloe. Bulong ko sa kanya, pero tumawa lang siya. Niyaya ko na silang magmerienda. Pagkatapos nila Teacher Jen at Chloe sa session nila, nagpaalam na pati si Miguel. Dahil ihahatid niya raw si Teacher Jen pauwi.